Hi class! So, ang topic natin ngayon ay projectile motion. Okay, um, so before tayo mag-start ng principles dito sa projectile motion and then yung mga formulas class. So, i-recall natin guys yung tinatawag na wait lang, ito na lang. Recall yung tatlong formulas natin, no, in one motion or motion in one dimension. Okay, ano nga ba guys yung tatlong formulas natin doon with constant acceleration? So una guys, BF na-derive natin to class, no. BF is equal to VI plus AT. Yung pangalawa naman, S is equal to BIT plus 1/2 AT squared. Tama? Then yung pangatlo class ay yung BF squared is equal to VIY squared. Ay, sorry. BF squared is equal to BI squared plus 2AS. Okay? So, yung tatlong formulas na yan, class, na-derive natin yan using your previous topic, motion in one dimension. And then, yan lang guys yung kailangan nating baunin para guys makapag-solve tayo ng maraming problems dito sa projectile motion. As in yan lang class, no? So, wag natin pahirapan yung sarili natin and whatsoever mag-memorize ng sobrang daming mga formula kasi dyan lang natin uhugutin yung mga future formulas dito sa projectile motion. So, alam naman natin guys, no, pag sinabing projectile motion, yung pinaka-movement ng ating object yan or kahit ano man, no, depende sa problem, is in parabolic shape. Okay? So, anong itsura nun? So, i-drawing ko lang to class. Wait lang. Ganito na lang. So for example, yan yung pinaka-path ng ating projectile motion. Okay? Anong mga example niyan in real life? Pwedeng yung bola guys, no? Kunwari, yung bola sa basketball, 3 points or sinut sa perimeter whatsoever. So magkakaroon ka doon ng projectile motion. Ano pa class? Kapag ka nag kapag ka ikaw ay isang bumbero, no, yung mga firemans natin diyan. So tinututok nila guys yung hose ng tubig upward. So therefore, kunwari yan yung hose ng tubig. So yung tubig guys gaganon papunta dun sa may sunog na yan, no? Kung sunog man yan. So therefore, that is a projectile motion. So maraming application ng projectile motion sa real life natin. So mahalaga na imagine ninyo kung ano ba yung itsura ng paggalaw ng object natin. Okay? So, bakit ko ni-recall itong motion in one dimension? Kasi dyan natin kukunin yung mga formulas. Or, in short, sa projectile motion, i-analyze natin to guys, no? In x-axis, tsaka y-axis. So, anong ibig sabihin nun? At this initial point kasi, meron tayo dyan guys na initial velocity. Okay? Pero ang initial velocity natin doon is naka-slant class. Okay? So, with angle theta with respect to horizontal. So, tawagin natin itong theta. Okay? So, hindi naman yan guys magkakaroon ng ganyang motion kung ang ating velocity is vertical lang na patayo. Tama? Kasi kapag paganyan lang ang velocity natin or initial velocity natin class, yung object tataas, then bababa. So, under yon guys ng free fall motion. So, dito, medyo naka-incline. So, therefore, merong angle theta with respect to horizontal. Okay? Then from that, yung velocity na yan, so kung babalikan nyo rin yung topic natin, no? Yung vector and then scalar quantities. So velocity is a vector quantity. So kapag ka meron tayong vector class na naka-slant na ganyan, no? Syempre may magnitude yan and then may direction. Kaya nga guys, may angle theta with respect to horizontal, 'di ba? So it means, pwede natin siya guys i-component. So, ito ngayon si ating horizontal component, then ito naman yung vertical component. Okay?
So, I think ibahin ko ng kulay class para hindi tayo malito, no? So, yung pinaka-resultant ng dalawang vector na yan or yung naka-component na yan is itong blue na yan, okay? So, kinomponent lang natin class. Siyempre, dapat papantay lang siya ng ganun. Okay? So, therefore, kung itong blue na to, tawagin natin siyang BI or initial velocity. So, itong dalawang red na to class, no, tawagin natin tong X component, Vx. Tapos ito naman, VI, Y. Okay? So, bakit itong horizontal component natin is walang subscript na I? Bakit itong vertical component natin ay may subscript na I? Bakit class? Kasi guys, ang ibig sabihin nito, sa projectile motion, yung horizontal component ng ating velocity is constant. Okay? So for example, class, ito yung object, no? Gumagalaw siya ng ganyan. So kung titignan mo, horizontally, ang motion niyan is what? Papunta siya sa kanan. Tapos yung bilis niya guys, hindi nagbabago. Tama? So for example, gumagalaw yung object ng paganon, then yung horizontal velocity niya naman is paganyan. Tama? So naka-component tayo. Bakit sa vertical component ay hindi constant? Kasi the moment guys na yung object natin is gumalaw ng paganyan, may kita mo guys yung motion ng ating velocity vertically ay tataas ng ganyan, tapos babagal, and then bababa naman ng pagganon. Nasundan nyo guys? Isipin nyo na lang yung shadow, no? Kapag guys dito merong tinatawag na, for example, para ma-imagine yung class. Kunwari meron dyan guys na ilaw. Okay? So yung ilaw na yan, kapag ka nagkaroon ka ng motion dyan, yung shadow class, pag ganon. Tama? Pa-horizontal. Which is hindi nagbabago. Simula umpisa hanggang dulo, yung bilis niya guys, consistent or constant. Pero guys, vertically, sipin mo naman guys, nandito yung ilaw na yan. Ayan, yung ilaw na yan. So, yan yung ilaw guys. May kita mo guys, ang shadow nito vertically is habang umaandar ng pagganon, yung shadow niya, gaganon. Then upon reaching the highest point, hihinto siya dyan. And then, bababa ng ganon. Yes, hihinto siya doon kasi class, para mag-change ng direction from upward to downward, mabagal muna siya, mabilis, tapos babagal, and then titigil siya dyan to convert the direction from upward to downward. So, bababa na siya ng ganon hanggang sa pabilis na ulit ng pabilis. Yun guys yung vertical component ng ating velocity. So, sana guys, naiintindihan ninyo yun. So, burahin na natin siya, no? So, therefore, from here, magge-generate tayo ng mga formula. So, but inote natin guys, no? Sulat lang natin. Bx is constant. Constant. Then, ang mangyayari niyan guys, kapag yung object is nandito na, so makikita mo dyan class, mayroon ulit velocity. But again, dito guys, at highest point, ano guys, Vx na lang. Sir, wala po ba yung Vy na paganyan? Vy? The answer is no, or wala. None. Okay? Bakit? Kasi guys, sinabi ko nga kanina, kapag nandun siya sa highest point, hindi na siya guys gumagalaw vertically, no? Hihinto siya doon sa highest point. Saka na lang siya guys gagalaw ulit kapag nandito na yung object. Kapag nandito na yung object. Kapag nandito na yung object. Tsaka lang siya guys may vertical velocity. Pero sa highest point, zero yung component ng ating velocity. Vertically. Okay? So, kapag nandito naman guys yung ating yung ating object and so on. So therefore, dalawang component ulit ng velocity yung meron tayo dyan. Isang horizontal, which is Vx, then isa naman guys na vertical, which is Vy. Okay? So, pwedeng ang ina-analyze nating dalawang points dyan is from origin to this point, from origin to this point, and then from origin to the final point. Okay? So, doon lang naman tayo guys umiikot. So, Vx is constant. Okay? So, therefore, lalagyan lang natin guys ng mga measurements. So, from this point, papunta doon sa ground, which is measured from the origin, kung saan nagsimula yung motion,
tawagin natin siyang y. Pero since siya ay yung pinaka-highest point or pinakamataas guys na na-attain ng projectile motion, tawagin natin siyang y max. Okay? Sir, pwede po ba tayong mag-analyze ng point na nandito? Yes, pwede rin naman. Pero ang tawag dyan guys is y na lang. Okay? Hindi yan y max or what. Variable y. Depende nga sa problem class na kinukonsider natin. Okay? So, nasusundan natin yung motion ng ating projectile motion. So, ano daw? Motion ng projectile motion. Anyways, so bakit natin yan guys ina-analyze? Kasi sa projectile motion, gagamitin natin tong formula ng motion in one dimension but no in terms of x and then in terms of y. Okay? Kasi guys, hindi natin sila pwedeng i-analyze ng sabay. Okay? So, hiwalay si x component, iwalay din si y component ng ating mga velocities. Sige. So, from the basics class, so, kulay ano na lang, green. Alam natin, S is equal to, or from the yung velocity guys, di ba equal yan sa distance over time? Lalo na guys kung velocity is constant, tama? Hindi nagbabago-bago. Ibig sabihin, walang initial, wala ring final. Velocity is constant. So, distance over time. Etong formula na to class, pwede natin siyang gamitin dito sa ating x component ng ating velocity. Tama ba? Kasi guys, ang velocity nga natin ng horizontal is constant. Okay? So, anong gagawin natin dyan? Velocity is equal to distance over time. So, therefore, apply natin siya, velocity, but lagyan natin ng subscript x, no? So, yung horizontal component ng velocity is equal to distance s, or to be specific sa projectile motion, distance x na lang tayo over time. So, ano ba yung na-travel niya horizontally? Okay? So, paano siya guys ipo-project dito sa figure na to? So, yung x na yan, yung vx, yun no? Yung constant. Vx dyan, Vx naman doon, Vx rin dito, tsaka Vx dito sa dulo, and whatsoever. Kasi nga, constant nga si Vx. So, ano ba tong x na to? So, yung x na yan, x is still variable kung saan mo gusto i-analyze. Depende sa problem. Pwedeng from origin, papunta lang sa point na yan. Pwede rin naman guys na papunta dito. Pwede rin naman guys papunta doon sa dulo. Okay? So, along horizontal tayo gan. Yun yung tinatawag nating x. So, tawagin ko siyang x. Okay? By the way, kapag simula sa umpisa hanggang sa dulo, ang tawag natin dyan guys ay XR. No? XR means range. Okay? So, tandaan nyo na siya, no? So, range class. So, from original, napunta doon sa final, so that is the range. So, applicable, first formula na na-derive natin, velocity is equal to distance over time. Anong time yung kino-consider dyan? So, depende rin sa problem. Huwag kayong maging limited or huwag kayong magme-memorize sa mga formula na without knowing the real use ng formula na yon. Yung time na yan guys, ibig sabihin yan, time para marating yung x distance na yon at certain point. For example, gusto mong i-attain guys yung highest point. So, from this point, punta ka sa point na yan. So, therefore, alam mo naman si Vx, for example. Then, meron ka ngayong x. Anong x yung i-consider mo yon? Kung ito yung ina-analyze mong point, yung x na i-consider mo is from this point, papunta dito sa point na to. Tama? That is now the x. So, nasusundan guys, no? Then, ano yung time? Kapag in-analyze mo nga yung dalawang point na yan, yung time nun guys is time to reach this point. Siyempre, hindi naman guys sa isang iglap, nag-teleport yan, no? So, tatravel siya dito, hanggang marating niya doon. Considering those 2 points, gaano ba katagal yung time na na-establish niya? So, that's the t here, okay? Again, x the horizontal distance, t is time to travel those x, no? For example, ditong point yung ina-analyze mo. Yes, pwede rin. From this point, papunta sa point na to,
Meron ka namang constant velocity kahit saang point, Bx is still Vx. Then yung x na yon is what? So ito naman ngayon yung x na yon. From this original point papunta dun sa ina-analyze na point. Tama? So yun yung x na gagamitin mo dito. Then ano naman guys yung time na yon? Time para makarating from this point papunta dito. Nagets? So hindi yan time of travel, hindi yan time of flight. So depende guys sa problem. Kung ano man yung tinatanong, edi yun yung i-analyze mo, and then using the correct concept, no, without being limited sa mga formula na minimemorize natin, so masosolve natin yung problem ng maayos. Okay? So i-adapt na din natin tong mga ito, yung tatlo na yan. Guys, yung tatlo na yan, applicable yan saan? Kasi merong final tsaka may initial. Meron ding initial, merong final tsaka initial. So therefore, hindi constant si ating velocity. Iba yung umpisa, iba rin guys yung final. Dito kasi sa Vx, constant nga, parehas lang yung umpisa, velocity niya dyan hanggang sa dulo, yun pa rin yun. But pag usapang vertical, iba na. So gagamitin natin to guys sa vertical component ng ating velocity. So kung meron kang Vf is equal to Bi plus 80, so dito, meron kang Bf, lagyan mo ng subscript na y. Okay? So, BFY is equal to VI subscript na y. Then, itong 80 na to guys, yung acceleration na kino-consider dyan, since ito ay projectile motion at involved dito si gravity. Okay? So, automatic guys, yung A na yon magiging G or gravity. So, lagyan lang natin ng negative. Negative G times T, no? Acceleration times time. Bakit guys negative? Kasi guys initially yung ating velocity guys ay upward. Kapag upward, ang motion natin ay bumabagal. So therefore negative si gravity. Kapag pataas guys, no, kasi bumabagal eh. Hindi naman guys ang object habang tumataas pabilis ng pabilis, tama? So habang tumataas, bumabagal ng bumabagal siya. So yung acceleration niya ay deceleration, which is free fall siya. Wala naman guys naghahatak sa kanya pataas. So nasa air lang siya. So ang acceleration na yun ay what? Gravity. Negative nga lang. So that's it, no? So nilagyan lang natin ng mga subscript na y na yan. Ano pa guys? Ito, pwede ba natin gamitin yan? Yes. S is equal to VIT plus 1/2 AT squared. So, yung S na yan, magiging distance vertically. So, instead of S, distance vertically, so, tumawagin na lang natin siya guys na Y. So, Y is equal to, so, ito siya, no? VIT, so, initial velocity, lagyan mo ng subscript na Y. Okay? So, pag hindi mo nalagyan ng subscript na Y, mamamali ka class. Okay? So, vertical component ng ating initial velocity. So, VIY times time. So, VIT. So, negative kasi guys, ang ating acceleration is pataas, no? So, negative 1/2 G T squared. Okay? So, acceleration is maging gravity and then T squared. Lang. So, malinaw yan class, no? So, wala tayong pagdududa dyan. So, i-box natin siya. Then, next. Ano pa? So, gamitin na rin natin yan class, no? So, BF squared. So, therefore, BFY squared subscript, no? Y is equal to VI squared. So, VIY squared. So, initial velocity vertically. Then, plus 2AS or minus 2GY. Okay? So, 2 acceleration is gravity. Then, S is vertical distance. Kasi nga, we are talking about the Y-axis. So, goods na yan. So, wala tayo guys na minimorize. Kumbaga, eto, nasa dugo naman na natin to using previous topic, motion in one dimension. Kahit ga natutulog ka class, kabisado mo yan. Baka nga napapanaginipan mo pa yan, eh, no? So, goods na yan. Pero, mag-derive tayo ng formula, no?
na gamit lang naman itong mga ito. Sige, gawin natin. So, pag nag-analyze ka ng dalawang point, initially and then final point. Okay? Initial and then final. So, ibig sabihin, kinonsider natin yung highest point. Anong pwede mong sabihin doon? From this point initial at doon sa final na yon, makukonclude natin guys, no? At, so sabi dyan, at what? At y max, ayan, kapag guys pinakamataas yung ating na-attain, at y max, anong masasabi nyo guys kapag y max? BFY is equal to 0. Tama? Analyzing initial and then final point. So kapag nandito ka sa point na to, which is y max, vertical component ng ating velocity ay 0. Tama? Tama ba guys? No? Yan yung kanina ko pa sinasabi. At base dito, gamitin natin tong ating tinatawag na formula na yan. So, i-substitute natin. So, wait lang. Masakit sa mata. Sulat. So, ilagay natin siya guys dito. So, substitute natin yung condition na yan. Okay? So, magiging ano? So, BFY squared. So, VFY nga natin ay 0. So, 0 squared is equal to VIY squared minus 2GY. At yung Y natin dun guys is Y max. Okay? So, yan yung condition natin dun. So, therefore, magiging ano yan? Ito guys, i-transpose ko. Kung 0 squared is 0 naman. Ito transpose ko to sa kaliwa. Magiging positive. So, 2G Y max. Wait lang. Ang pangit ng sulat ko guys. No? Pagpasensyahan nyo na. So, 2G Y max is equal to VIY squared. Tama? Then, generate ko guys yung formula ng ating Y max. Wait lang, no? Subscript siya. So, ayusin natin yung sulat natin. 2GY subscript na max. Generate natin yung formula for the maximum height. So, therefore, Y max now is equal to what? BIY squared over 2G. Okay? So, that's the formula for the Y max. Vertical component of the initial velocity, VIY na naka-square over 2G. Note nyo guys, wag kayo basta-basta gamit ng formula. Hindi yan BI squared, no? Pag binigyan kayo ng initial velocity sa problem, tapos BI squared over 2G ginamit nyo, mamamali kayo class. Kasi hindi naman guys yung velocity na ito ang i-consider dyan. Ang i-consider na velocity ay ito. Tama? Vertical component ng initial velocity. VIY. Okay? So, burahin ko to. So, but, maaring napapatanong kayo class. Saan po ba equal si Vx? Saan po ba equal si VIY? Given na meron tayong VI, tas meron tayong angle theta with respect to the horizontal. So, paano nga ba yan class? So, basic na ito, no? Ang topic na yun guys is pagko-component ng mga vector. So, katawa lang naman siya. No? Given the VI at saka yung theta with respect to horizontal, mako-compute natin guys, no? I-note din natin. Mako-compute natin si Vx. So, Bx is equal to what? Bi cosine theta. Tama ba guys? Using your SOHCAHTOA class, no? Hindi na natin siya i-discuss. Kumbaga kasi, pwede mo siyang i-convert. Ito si Vi. Ito ngayon si theta. Tapos ito si Vx. Then ito naman si VIY. So, using SOHCAHTOA, cosine. So, cosine ng theta. So, recall lang natin. Cosine ng theta is equal to what? Adjacent over hypotenuse. So, Vx over Vi. So, cross mo to doon. So, magiging Vx is equal to Vi cosine theta. Okay? So, katawa lang yan guys. Master na natin yon. Ngayon, to compute for the VIY naman, you apply naman the opposite of our theta, which is sine theta is equal to opposite BIY over hypotenuse, no? Opposite over yung kanina pala
adjacent over hypotenuse. Then ito naman, opposite over hypotenuse. So hypotenuse niya ay VI. So mako-conclude mo that VIY is equal to VI sin theta. So VIY is equal to VI sin ng theta. Okay? So hindi naman yan guys mini-memorize. So basta okay na ako dito sa BFY, VIY na yan, then VX na yan. Basta alam ko kapag may subscript, ito lang yung multiplier niyan. Sin theta, then cosine theta, and then sin theta. Nagets? So therefore, kung ito pala guys is papalitan natin, no? Kung gusto nyo maging talaga specific, so y max is equal to BIY squared. Saan ba guys equal nga ulit si ating VIY? Saan ba equal sa ating VIY? VIY is equal to VI sin theta. So, pwede nating sabihin, VIY na yan is VI sin theta. Tapos, i-square lang natin over 2G. So, therefore, our Y max is equal to BI squared sin squared theta over 2G. So, another formula na pwede nyong i-memorize. But again, kung nasa dugo ko na yung BIY na yan is equal to BI sin theta, edi goods na ako dito. Basta, subscript Y tayo. Again, yung mga VIY na yan, BIY na to, then VI na yan, equal yan kay VI sin theta. Okay? So, yung VX na to is what? VX na yan is equal to VI cosine theta. Sir, yung BFY po ba? Saan po ba yan equal? So, BFY na yan, so, depende kung saan yung ina-analyze mong point. So, for example, ito yung ina-analyze mong point. So, meron ka dyan final velocity. Kunin mo ngayon yung vertical niya, BFY, tsaka yung horizontal, so, VX. So, alpha na yung theta niyan. Hindi na siya same as theta dito. Okay, but wag nyo nang isipin yun, class. Basta ang mahalaga, si initial velocity vertical component is VI sin theta. So, yung BF naman na to guys, napakinabangan lang naman natin ito, di ba? Sa ating highest point. No? So, Y max at BFY is equal to at Y max, BFY is equal to 0. Tapos napalabas na natin yun. And then, syempre, magsasolve tayo ng mga problem later on. No? Para hindi tayo guys mga pa. What if ganito? What if ganyan? So, before solving a problem, so, last part tayo ng discussion sa concept and formulas ng projectile motion. So, masterin nyo lang to guys. Magagamay nyo yung topic. No? So, you don't have to memorize so many formulas. Okay? So, alam natin class, so recall natin sa ating analytic geometry. So, meron tayong for example na x and y coordinates. Tama? So, kapag may line tayo ng ganyan, syempre yung line na yan, meron siyang function. Y, a function of x. Tama? Naalala nyo guys, nung high school kayo, or sa topic nga ng analytic geometry, nagsosolve kayo when x is 0, y is what? For example lang, no? So, lagyan natin ng example na y is equal to, sige, burahin natin to. Balik tayo sa pag-graph. Y is equal to 2x plus 3, for example. Then, i-connect mo to. When x is 0, ano si y? So, when x is 0, substitute mo dito 0, magiging 2 times 0 is 0 plus 3. So, y is 3. So, when x is 1, ano si y? So, lagay mo dito si 1, no? Palitan mo to ng 1. So, 2 times 1 is 2 plus 3. Y is 5. Tama? Kinakalculate mo lang to, no? When x is 2, ano ngayon si y? So, 7. Tama ba, class? So, 2 times 2 is 4 plus 3 is 7. No, sinasubstitute lang natin yung mga x na yan. Then, etong function na yan, guys, may itsura siya, no, sa plotting natin sa analytic geometry. Ano bang itsura niyan, class, nung function na yan?
So, malalaman mo lang yun kapag nag-connect the dots ka. When x is 0, y is 3. So, along x, hindi siya gumalaw. So, nandito siya. So, 0. Then, yung y na yon is 3. So, bilang ka 1, 2, and then 3. So, yan yung point na yon. That is 0 and then 3. Okay? Ibig sabihin, tumama dyan yung function na to. No? Parang nagdo-drawing ka dito guys kung ano yung itsura ng graph na yan. So when x is 1, y is 5. So asan ba yung x is equal to 1, y is equal to 5? So sa x, bilang ka ng 1, is 1. And then vertical, bilang ka ng 5. So 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So nandito yon. So, ito yon at saka dito, then kunin mo yung point na yon. So, nandito siya guys. So, color blue siya, no? So, ito pala si 1 at saka si 5. Connecting the dots lang. Then, when x is 2, y is 7. So, 1, 2, 5. Ito naman guys is 5, 6, 7. So, therefore, ito na yung point na yon. Which is what? 2 and then 7. Tama? Ito, at saka yan. So, therefore, knowing na meron kang dots, so, burahin ko si coordinates nila, no? So, basta alam nyo, ito yung point 1, which is ito yon. Then, itong point na to is ito. Then, itong point na to, class, is ito. So, therefore, pag kinonect mo yan, okay, yung mga yan, syempre guys, no, ano siya, infinite siya guys. Sobrang haba niyan. Kasi variable nga si x at saka si y. So pwede kang mag-value nun. When x is 1 million, ano si y? Tama? So unlimited siya. Depende sa'yo kung anong gusto mo. So therefore, itong line na to, yung red na yan class, madodrawing mo yan using this function. Kaya nga guys, kapag mayroon kang graphing calculator or i-download nyo guys sa inyong Play Store, yung tinatawag na Desmos, no, na application. So kapag tinype niyo yung y is equal to 2x plus 3, ang lalabas dyan ay itong line na to. Tama? So yung red na yan. So bakit ko guys dinidiscuss ito? So nag-recall lang tayo ng analytic geometry, no? Bakit ko pa yan guys sinisingit sa topic ng projectile motion? Okay? Kasi class, for example, meron tayong x and then y axis. So, malapit na tayo guys. So, meron tayo for example na x and then y axis. 'Di ba guys, ang motion natin is something like eto, tama? So, ang gagawin ko, i-drawing ko siya. Ayun. Tapos, taas ko na lang. Dapat tinaas ko na lang dito. Ayan. So, yung ating trajectory ng projectile motion class, nilagay ko sa Cartesian plane. So, therefore, lagi para hindi ako guys mahirapan, excuse lang sa dogs. Para hindi ako guys mahirapan sa problems na yan. So, itong ating initial velocity guys, ilolocate ko na siya sa ating origin 0, 0. Okay? Origin ng ating Cartesian plane. Lagi. So, therefore, itong point na yan, lalagay ko guys sa origin. Okay? So, itong path na yan class, yung path na yan, meron siyang tinatawag na graph ng, tulad nung kanina, y a function of x. So, ano ba yan? Y is equal to x squared plus 2x plus 3. Tapos Desmos, pag tinype nyo yan sa Desmos class, Desmos graphing calculator, makikita nyo pag ganyan yung yung graph niya. Tama? So therefore, meron yan guys na y a function of x. Tama? So ang kukunin ko ngayon guys sa topic na to, ano ba yung equation ng y a function of x noong graph na to? Okay? Kasi guys, kapag gusto mong i-analyze from initial point papunta sa final point na yon, tama? So sa point na to, meron siyang corresponding y distance, tama? Then horizontally, meron din.
So, kung alam mo guys yung function na to, edi magsasubstitute ka na lang. What is y when x is ganto? Tama? What is y when x is marating niya yung highest point? Tama? So, kunwari highest point na yan. So, y max. So, makuha mo si y max basta alam mo yung equation tapos may value ka ng x. Tama? So, sa substitute mo lang ngayon si x, makukuha mo na si y max. Tama yung ginawa natin kanina, no? Parang connecting the dots na lang. So, pagpa-plot lang. So, ano ba guys yung y a function of x na yan? So, tinatawag siya guys na general trajectory. So, lagay ko na lang. General trajectory of a projectile motion. Okay? So, ilagay ko ng ganyan. Dapat nasa taas to eh. Yan, lagay natin dyan. General trajectory of a projectile motion. So, paano natin guys i-generate the value of y when x is ganito, ganyan. So, titingin lang ako dito guys. May panghuhugutan lang tayo dito, ano. So, gamitin ko ito. Ito. Y is equal to VIYT minus 1/2 dt squared. So, na-memorize nyo na, di ba? So, y is equal to VIYT minus 1/2 gt squared. Tama ba? Yan yun, class, no? Oh, yes. So, ang gagawin ko, so, substitutean ko lang siya, class. So, y is equal now to, saan nga ba guys equal si VIY? Saan equal si VIY? Oh, wait lang. Before that pala, kunin ko na rin ito. Dalawang equation yung gagamitin ko. Kasi nga y a function of x eh. I-relate natin si x kasi yan, mga y lang yan eh. Tsaka time, tas gravity is constant. So, i-relate ko si x gamit ito. Alam naman natin guys that Vx is equal to x over t. No? So, Vx is equal to x over t. Tapos, i-cross multiply ko. No? Cross multiply ko. Kumbaga, i-isolate ko ngayon si t. T now is equal to x over Vx. Okay? So, wala tayong ginawa, no? Kinross multiply ko lang. In-isolate ko lang si t. Saan ba guys equal yung ating y? Yung VIY. Saan equal? Sabi sa problem kanina, sa derive natin kanina pala, VIY is equal to VI sin theta. So, ang gagawin ko, papalitan ko to ng VI sin theta. Then, times what? Lagyan ko ng parenthesis, no? Baka kasi mamaya yung theta lang malagyan nyo eh. Times t, no? Meron pa siyang t. So, ito kasi VIY pa lang yan eh, times t. Then, minus 1/2 g t squared. Okay? So, mararating na natin yung dulo. So, y is equal to bi sin theta. So, saan ba guys equal si t? Uy, equal pala siya kay x over bx. So, papalitan ko lang si t ng x over vx. Then, minus 1/2 g. Yung t squared na yan, yung t nga natin is equal to x over vx. So, therefore, x over vx na naka-raise to 2. Okay? So, squared. So, may tanong ba guys? If ever na may tanong kayo, so you can PM lang me naman or comment na lang guys, no, sa ilalim sa comment section. So, ngayon gagawa pa rin ako ng technique class, no? Si Vx, saan ba equal si Vx? Saan equal si Vx? Ayun, si Vx is equal kay Vi cosine theta. Ano, ino-component nyo lang, nasa dugo nyo na yan class. So, Vi sin theta over x over Vi cosine ng theta. Tama? Minus 1/2 g. Since naka-squared siya, so i-distribute ko na yung square na yan class sa numerator and then sa denominator. So, g x squared over
Vx squared, no? Vx na naka-square, so therefore, wait lang, gumagalaw ang aking tab. So Vx guys na naka-square, so therefore magiging Vi cosine theta. Vi squared cosine squared, tama. Tama ba guys? Magiging ganun siya. So ilagay ko na dyan. So magiging Vx squared, or yung Vx nga natin is equal kay Vi cosine theta. So Vi squared cosine squared ng ating theta. Tama? Sa equation na to, yung Bi guys is cancel. Tama ba? Ayan o, Vi over Vi, so therefore cancel. Then natira, sulat ko na lang dito sa kabila, kasi hindi na kasya. Yung natira nanyan guys ay what? Y is equal to, unahin ko na si X. Si sine over cosine guys, saan ba equal yan? Recalling your trigonometry. Sine over cosine is equal to tangent. So X tangent ng theta. So yun na yun, nasettle na natin yung unang term. Minus yung gx squared na yan, lagay ko na lang sa numerator. Gx squared over yung 2, lagay ko na lang sa ilalim. 2 bi squared cosine squared theta. So that is now the formula for the general trajectory of a projectile motion. Given guys na may inclination yung ating theta guys. So ito siya, no. So for example, meron ditong initial velocity which is bi. Tapos meron siyang theta with respect to horizontal. Constant lang naman yan bi na yan guys, no? Hindi siya nagbabago. I mean vi means the initial velocity. So yung initial velocity dyan, depende kung ano yung velocity niya kapag nagsimula siya. So that is vi, no? Sa equation na to, vi is vi, no? Ang variable lang sa equation na to ay y at saka si x. Depende kung saan mo gusto i-generate yung, or saang point mo gusto i-analyze yung problem. From this point ba papunta this point? So ano ba si x nun horizontally? Ano din ba guys si y nun vertically class, no? And then magiging flexible ka na. So tama? G is gravity, then x nga is horizontal distance, theta is the inclination nung ating velocity initially, and so on. So that's the general trajectory of a projectile motion. So if ever na may question kayo class, so itanong nyo lang, and then re-replyan natin guys sa comment section if ever. So that's all for the formula ng ating projectile motion. Then magkakaroon tayo guys ng sample problem with regards to this topic. Siguro mga 2 problems lang. Okay? So see you sa next video.